walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kumusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Siyempre ko kung tatanungin ninyo, eto, kararating lang namin galing sa One Bangkok. Nagsimba kami kaninang umaga ni Nu. Tapos ayan, ngayon lang kami nakabalik. Actually, wala naman kaming plano kagabi. Pero kanina kasi pag-gising ko kaninang umaga, sabi ko parang gusto ko magsimba. So yun. So iba pa rin talaga yung feeling kapag nagpupunta ka ng simbahan at nagdadasal ka doon. Nakaka-attend ka ng mass. Nanonood naman ako online, pero iba pa rin talaga yung feeling kapag nagsimba ka, parang ang saya lang. And then after noon, ayun, namasyal kami nino, kumain kami sa labas. So, ganun kasimple ang buhay. So, enjoy, sabi ng ganon. So, yun. So, sana kayo din, lahat kayo ay okay na okay kung nasan man kayong panig ng mundo. Kung ikaw may taga-Amerika, taga-Canada, at saka, syempre, kung ikaw ay nasa Middle East, ayun. So, syempre, yung mga kapatiran natin dyan sa Middle East, lagi silang nakatutok dito sa channel natin. And then, of course, sa mga nasa ibang bansa, katulad ng Europe, ayan, hello sa inyo lahat. At Canada, ano pa, yung Australia pala, ayan, sa mga taga-Australia dyan na tumututok dito. At saka, syempre, kung saan ka mang part ng lugar natin sa Pilipinas. So, shout out sa iyo ng bonggang-bongga. Saka sa mga nasa Japan din. Ayun. So, maraming salamat siyempre sa walang sawang pagtutok nyo dito sa Sam Sam TV. Sa mga chika natin. Talaga namang nakikita ko na nanonood pa rin kayo ng bonggang-bongga. Kaya happy ako dyan. So, yun. At ngayong araw na to siyempre, may chika ako sa inyo. So, sino daw ba ang gusto nyong makalaban ni Maria Atisa Manalo sa darating na Miss Universe? So, tingin ba ninyo dapat bang makalaban niya ay si Vina, si Preo, o kaya si Adele ng Phuket? So, tingin ninyo sino ba yung kaya ni Atisa Manalo? At pag nakalaban ba ni Atisa Manalo to, mas kaya bang tumungtong ni Atisa sa top 5 ng Miss Universe? Ayun. Sabi daw kasi, sabi ni Mr. Nawat, kung continental queen ka, dapat daw nasa top 5 ka or nasa top 6, ganon. Bakit ka daw magiging continental queen kung hindi ka naman daw nakatungtong ng top 5 or hindi ka runners up? So sa madaling salita, ngayon, ang magiging format ng Miss Universe ay kukuha sila by Asia para sa top 5. So yun yung feeling ko ha. Feeling ko lang to, wala pa namang konfirmasyon. Pero kasi kung ganun yung gagawin nila, so ibig sabihin talaga, kung ang nasa top 5 ay continental queen, so ibig sabihin, isa sa Asia ang kukunin nila for the top 5. So, parang ganun yung mangyayari. Kaya, antabayanan natin yung magiging bagong format ng Miss Universe. At kapag ganun ang naging format nila, syempre, maloka ka na. Charot. Kasi syempre, di ba, parang isa lang ang pipiliin nila by continental and then mahirap yan. At hindi biro. So, ang tanong, sino kaya ang gagawin? Oo. Kung nakikita ninyong malakas na kalaban natin ngayon ang Thailand pagdating sa Asia, feeling ko sila yung malakas natin kalaban eh. Sino sa tingin mo ang dapat makalaban ni Atisa na parang feeling mo kaya niya na pataubin talaga? Sa tatlong mga frontrunner ngayon, si Preo, si Vina at saka syempre si Adele ng Phuket. Ako para sa akin, kung si Vina yung makakatapat niya, parang feeling ko it's okay. Kasi parang feeling ko hindi naman ganun ka-strong talaga si Vina para matakot si Atisa Manalo sa kanya ng bonggang-bongga. Parang feeling ko kaya ni Atisa na tapatan or lagpasan si Vina pagdating sa Miss Universe. So kaya parang gusto ko talaga manalo dito ay si Vina sa Miss Universe Thailand sa Saturday. So yun, sa darating na Saturday. Parang mas gusto ko talaga na kay Vina ibigay ang corona. Kasi parang feeling ko, parang magandang match for Atisa Manalo. And then, parang mas kaya ni Atisa talaga sa ganda, sa talino, yung mga tipong gano'n.
So, styling, ayun, mas kakabog na lang konti si Vina kasi alam naman natin na maganda yung styling ni Vina. Pero ngayon, parang feeling ko mas magle-level up si Atisa Manalo kaya parang ay, bongga to. And then, kung si Preo naman, yung makakatapat niya, parang feeling ko malakas si Preo in terms of beauty. Beauty kasi ano siya very Thai yung dating tapos morena. And parang feeling ko kaya ni Atisa dahil Atisa she's mestiza and mas kabog yung beauty ni Atisa dito sa Thailand kasi kapag mestiza ka kasi mas parang oy maganda siya pansinin ganon. Kaya parang feeling ko okay sa akin kung si Preo pa rin yung makakatapat niya. At parehas silang first runner-up sa international pageant. Si Atisa sa Miss International and then si Preo naman ay sa supranational first runner-up siya. And then I think magandang match silang dalawa. Parehas silang kalibre, parehas silang alam mo yon yung talagang may beauty. Kaya sabi ko ay exciting to. Kung silang dalawa ha. But hindi ko lang sure kung sino ang aariba sa dulo. But for me, maganda din silang match talaga. Mas takot ako kay Adele ng Phuket. So si Adele kasi, yung height, medyo grabe yung height niya. Maganda. Sobrang pag tinignan mo siya, very beauty queen materials talaga siya. Ang sexy, ang ganda ng styling, panalo yung galawan, and ayun, medyo takot ako kay Adele. Kasi syempre iba pa rin kapag ganun katangkad yung candidates. Tapos ang ganda ng styling kasi ni Adele. Ang ganda ng kanyang makeup kapag naayusan siya. Sobrang kumakabog talaga siya ng bonggang-bongga. At nakikita mo talaga na talaga stunning talaga yung beauty niya sa 77 candidates dito sa Miss Universe Thailand. Umaangat talaga siya. Kaya nga siya ang nanalo ng Miss Phuket, di ba? Miss Queen of Phuket. So ibig sabihin, iba talaga yung beauty niya. At kahit ako napapansin ko sa lahat sa kanila kapag naglalakad na sila, parang iba talaga yung dating niya. May aura talaga siya na pang beauty queen. Kaya ang sabi ko, medyo takot talaga ako dito kay Phuket kapag nakatapat to ni Atisa sa Miss Universe. And tignan natin, di ba? So yun lang, mas takot ako kasi parang feeling ko kayang mag-penetrate ni Adele sa top 5 ng Miss Universe kung sakaling siya yung mananalo. Kasi yung styling, yung height, pag nag-swimsuit parang feeling ko pasok. Kapag nag-gown, pasabog lagi yung gown, maganda yung mga ginagamit na materials, and then ayun, madali sa kanyang pumunta sa top 5. Tapos plus may height pa, ang ganda pa ng proportion ng katawan. Kaya sabi ko, mas takot talaga ako kay Adele kasi may laban talaga sila kung si Adele yung ilalaban nila ng Miss Universe kumpara kay Vina at saka kay Preo. Si Preo kasi medyo maliit. Parang 5'7 lang or 5'6 yung height niya. And then doon medyo lalamang si Atisa sa kanya kasi si Atisa it's a 5'8 or 5'9. And then kung kay Vina naman, parang feeling ko lalamang si Atisa kasi she's a mestiza, tapos yung beauty, si Vina kasi medyo parang matured na rin sa panahon ngayon, charot. So yun, so doon lang talaga ako kay Adele takot at parang feeling ko si Adele ang mananalo Miss Universe Thailand for this year. So yun, paano na daw si Vina? Siguro naman baka naman. So yun. But tignan natin kung sino nga ba ang magwawagi sa kanila. And then hindi pa naman tapos ang competition. Magaganap pa lang sa August 23 ang Miss Universe Thailand. So let's see kung sino ang kakabog kay Vina, kay Preo at saka kay Adele. At kung sino ang itatapat talaga nila kay Maria Atisa Manalo ng Philippines. Diba? So pero ikaw ang tatanungin ko. Sino ang gusto mong makatapat sa tatlong to ni Atisa Manalo? At kung sakaling siya ang makakatapat, tingin mo kaya ba ni Atisa Manalo na lagpasan ang galing ng kandidatang makakatapat niya from Thailand? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon. So syempre maraming salamat sa suporta at pagmamahal, at sa mga hindi pa po
nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.